Alright mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin at syempre ito no, si BP Sara po yung magsasalita dito. Ito ang title na galing sa ating Balitang Pinoy TV. Heto na, finally shock ang lahat dito. Grabe, kakapasok lang, breaking news, BP Sara bumwelta. Ang ating BP Sara. Ayan, tingnan natin mga kaibigan, simulan na natin. Ay, wala na naman yung aking fiber. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Ayan, maraming salamat sa ating Fiber ni Juan mga kapatid. Simulan na po natin. Ano po ba ang meron dito? Pa-update naman kami. Kapag sinabi ng taong bayan, gusto namin mag-drug test. So, sinabi ng taong bayan magpa-drug test ka, ayaw niyang magpa-drug test. So, ang nangyari, if mapapansin nyo, during sa mga events na nandoon si Bongbong Marcos, kapag sasabihin na ng host na, "Welcome, our President of the Philippines, Marcos Jr." Di ba napapansin nyo, wala nang pumalakpak? Wala na, kumbaga, kailangan mo nang magsenyas. Pumalakpak kayo, pumalakpak. Parang ganun. Kasi wala na wala nang may gusto sa kanya. May nakita pa nga akong video na yung babae tinitignan niya. Nasa harapan niya naman niya mismo si Bongbong Marcos Jr. Pero wala. Parang hindi matamis yung pagsalubong, hindi mainit yung pagsalubong. Para bang tinitignan niya si Bongbong Marcos Jr. na parang hindi, samantalang kay BP Sara, 'di ba? Pagka nandiyan si BP Sara, niyayakap pa talaga siya, 'di ba? Si Bongbong Marcos Jr. Wala gising na kasi mga kababayan natin. Hindi na ho tulad ng dati ito na kapag nagsalita ka ng mga matatamis, mauuto mo na ang mga kababayan natin. Hindi na ho ganun ngayon. Ngayon kailangan nakikita nila na dapat may ginagawa ka. Nakatikim na kasi ang ating Pilipinas ng pagiging magandang pamumuno ng mga Duterte. Kaya gusto nila sana yung susunod na mamumuno, hindi man kayang higitan, kahit pantay man lamang. Kaso ito wala Wala. No, wala talaga. Kengkoy ka na lang kapag ka naniniwala ka pa rin kay BBM. Ang taong bayan po makakita kay Marcos Jr. hindi na natutuwa. Nung pumunta siya doon sa Cebu, kung makikita mo yung mga pamilya doon na biktima sa baha, wala nang gana. Hindi na nga siya niyayakap, hindi na nga siya pinapansin, di ba? Ikaw ba naman, benta mo pa ng 20 pesos na bigas Di ba? Oh, yan po ang epekto, Bongbong Marcos, sa pagiging bangag mo. Kung ako sa kanya, bumaba na lang siya. Sa akin lang opinion lang naman yun. Para matapos na. Kung totoo lang naman po na nagnakaw siya, marami-rami naman na yan, sir. Bumaba ka na. Pero kung hindi talaga siya magdanakaw, kinakailangan niya talagang mag-stay at ipakita sa atin talaga na karapat-dapat siya. Sa una niyang dapat gawin ay magpa-hair follicle test. Diba? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na, inuuto nyo lang ako Or, ano ako, uto-uto? Kailangan pa ba yun? The more na tumatanggi ka, iniisip ng mga tao, takot ka pala Bakit ayaw mo? May tinatago ka ba Parang ganito yan, ano? Ano yung laman ng bulsa mo? May drugs dyan, Diba? Halimbawa, walang drugs dito, Patingin nga. Ayoko. Parang ganon. Sige nga, patingin nga kami laman ng bulsa mo. Baka may illegal dyan. Ayoko. Hindi pwedeng kapkapan, karapatan niya yon, di ba? Hindi mo pwedeng kapkapan, kailangan may search of warrant ka, mga ganun-ganon, ikaw bilang Pangulo, paano magtitiwala yung tao sa'yo, doon pa lang sa hair follicle test, ayaw mo. Paulit-ulit na lang ayaw mo. Sasabihin ng mga tagapagtanggol, dati naman na nagpa-hair follicle, nagpa-test naman na noon Hindi. Live via satellite. Lagi natin ulitin yan. Magpa-test ka, live via satellite, nakikita ng sambayan ng Pilipino. Si BP Sara pa ang mag-a-assess sa'yo. Tulungan ka pa niya. Ito na, patest na tayo. Pag napatunayan na wala ka talagang ginagawang illegal sa iyong katawan, hindi ka nagda-drugs, di maganda. Diba? Babalik ang tiwala ng tao sa'yo. Pero kung ang pinapakita mo lamang, ibabalik natin ang tiwala ng mga tao. Babalik yung tiwala. Ibig sabihin, aminado kayong walang tiwala na yung mga sambayan ng Pilipino sa inyo. Di ba? Hindi na niyayakap yan. Para siguro nandidiri na, baka ganon. Ako man, wala akong hate.
na personal sa ating Pangulo. Ang sa akin lang, yung performance niya talaga hindi maganda. Alam din yan ng mga bayaran. Alam din yan ng mga taga-kabila. Alam din yan ng mga nakikihimod. Yun base lang mo sa opinion ko yan. Pero naniniwala ako, alam nila na itong administrasyon na to palpak. Pero hindi pwedeng kumalas. Bakit? Si Inday Sara mauupo Kaya ayaw ng mga kakampwet. Di ba? Tuloy tayo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Here we go. Okay, eto na nga, itong si Vice President Inday Sara Duterte sumagot na sa mga issues ng ating administrasyon, no? Mga kapalpakan ng administrasyon, sumagot na si VP Sara. At ang sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, marami raw impeachable offense itong Presidenteng Marcos. Ayan, mamaya ipapakita ko yan. At sinabi rin ni VP Sara na tigilan na ang gaslighting ng administrasyon na ito. Kung ang kasalanan nyo, ituturo nyo lang naman sa ibang tao, wag na, di ba? Yan ang hirap sa inyo kasi nabubuking kayo ng taong bayan sa mga kapalpakan, kabalastugan, sa mga kaepalan ninyo, ituturo nyo sa iba. Mamaya ipapakita natin yan. At itong si Vice President Inday Sara Duterte ay sinabi niyang sakaling si Bongbong Marcos ay mag-resign, ay handa na raw siyang maging presidente. At marami pong mga Correction may nagtanong noon, hindi niya lang basta sinabi ng kusa yun. May nagtanong po doon sa kanya kasi malamang baka pwedeng gamitin na naman yan ng mga kakampwet kaya naman pala yung sinisiraan si BBM kasi gusto niya talagang maupo. Alam niyo po, kaya nga Vice President. Nung silang dalawa nangangampanya, alam niya ng Vice President siya at Presidente ito na kapag may nangyaring hindi maganda o tinatamad na siya o ayaw niya na, dapat handa ang Vice President na maging Presidente. Kaya nga Vice President Wala po ba yun? Linaw-linaw nun. kababayan natin, especially itong mga loyalista at mga dilawang mga bobo at bangag, ay tinake raw nila ito na si VP Sara raw ay atat na maging presidente. Diyan kayo mali. Mamaya i-explain natin yan kasi alam nyo sir, malas talagang mga utak nila. Hanggang ganun na lang minsan tayo na lang uunawa. Hindi naman kasi natin mapiplease lahat ng mga bangag Kung hanggang ganun lang ang pag-unawa nila, wala na tayong magagawa nun. Basta tayo, gusto natin mailuklok si VP Sara someday o gustuhin niya man o hindi. Basta ang gusto natin yung mauupo matino. Huwag yung ganito. Uulitin ko sa inyo paliwanag nyo ngayong katatanim tapos aanihin agad. Naman. Tuloy. Binabanata nila si VP Sara sa statement na niyan. Nakasaad naman yan sa konstitusyon Siya ang pinakaunang mag-take over kung sakasakaling pumalpak ang presidente natin at yan po ay nasa konstitusyon. Hindi po attack si VP Sara. Ginawa lang niya ang kanyang mandato. Okay? Pero guys, bago natin pag-uusapan itong mga maiinit na balita natin ngayon ay help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Dumi nga Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Mamaya. Okay. So, bakit nasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na ito raw si Bongbong Marcos ay maraming impeachable offense? Meaning to say, maraming ginagawang pwedeng sampahan ng impeachment complaint itong si Marcos. Ito yung balita. Doon pa lang sa pirma-pirma no? Doon pa lang, basag na Panoorin natin. Inaakusahan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y maraming ginagawang impeachable offenses. Kasi si VP Sara, abogada rin yan, no? Lawyer rin yan. Alam ni VP Sara kung ano yung mga nilabag ni Bongbong Marcos as president. Okay? Especially na ayaw niyang magpa-hair follicle test. Pasok yun. Ang taong bayan humihingi ng pruweba na ikaw ay hindi gumagamit pero hindi mo ginawa. That is an impeachment. Ayaw, di ba? Yung nga sinasabi ko kanina na ano yung laman ng bulsa mo? May illegal dyan, Hindi, wala. Buksan mo nga. Pakita mo nga. Igano mo yung bulsa mo. Para natin. Andi, ayoko. Di ba? Parang ganun lang yun. Ano ko, utoto? Gaganon ko. Di ba?
Taxable offense, I think, no? Kabilang sa mga ito ang paglagda niya sa General Appropriations Act o O, isa rin yan. Yung pagpirma kay Bongbong Marcos Di ba? sa sangkatutak na korupsyon, no? Sa 2025 national budget. Bakit? Di ba siyang pumirma nun? Bakit? Sino sisisihin niya? Puro kontraktor lang? Si Saltico lang? Si Romualdez lang? Siya naman pumirma, di ba? Niya pinirmahan yun Oh, na kung sa tingin niya maraming mga posibleng korupsyon ang mangyari. Oh, di ba? Bakit hindi niya ni-review? Bakit hinayaan niya yun? Bakit pinabayaan niya? Hindi niya sinusuri ng mabuti. Yan ang kamalian niya. GAA na inilarawan ni BP Sara bilang pinakamahusay na ebidensya na pagkakaugnay Oo. ng Pangulo sa mga budget insertion. Imagine. o yun naman pala sa GAA, no? Hindi naman siguro bobo yung ating mga nakaupo dyan na kahit na sino pang mga matatalino. Basta yung mga matatalino, yung mga attorney, yung mga kasamahan. Hindi, matagal na kayo nakaupo dyan. Hindi ba siguro naman matatalino tayo? Na isa pirma pa lang malalaman mo, ikaw ang nag-approve ng budget tapos hindi mo alam? Hindi pa ba impeachable? Wow! Wow! Diba? Tapos sisisihin nyo, iimbestigahan nyo. Yung Davao City, iimbestigahan nyo. Wow! Ang galing. Yung mga nagtuturo, yun yung paiimbestigahan. Pero yung sangkot, ayaw nilang imbestigahan. Wow! Heavy. Tuloy tayo. Ipinunto rin ng Vice Presidente na violation to the Constitution ang pagpapahintulot sa pagpasok ng International Criminal Court sa bansa na dahilan ng pagkakadakip kay dating Kasi ngayon siguro sasabihin ng iba si Bongbong Marcos untouchable ngayon. Ang aking iniisip dito, what if hindi na presidente si Bongbong Marcos? Pagdating ng 2028, kung si BP Sara ang maging presidente, alam ko ang daming kaso nitong si Bongbong Marcos. Pwede, Marami siyang oo. nilabag sa konstitusyon. Yung ICC pa, 'di ba? Bakit niya maraming mga debate sa mga experts na mga lawyer na nagsasabi na ang administrasyong ito maraming nilabag when it comes to the ICC. Hindi na tayo Sobrang daming inilabag na ewan ko kung, alam naman na natin tayong mga nakakapag-isip, hindi man tayo kasing tatalino. Pero napakadali lang naman alamin Manunood ka lang kung sinong tama at mali. Yun lang naman bakit yung iba parang hirap na hirap silang intindihin kung sino yung tama at mali? Bakit? Ang kukupal na. Di ba? Ang hirap nilang. Mahirap bang intindihin yung mga sitwasyon ngayon? Ganun ba kababaw yung kukonting na nga lang kayo? Di pa kayo nag-iisip? Alam ko, hindi naman sa dami o sa konti para malaman kung sino yung totoo. Pero, litaw na lamang yung mga naniniwalang oo. Tama, si Vice President Sara Duterte. Tama, si Tatay Digong. Hindi nyo ba nakikita nagtutugma-tugma? Wala buhay nila yan. Ganyan nila gustong paikutin ang buhay nila. Wala tayong magagawa, Bro, bakit niyo hinahayaan yan, di ba? Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, itinuturing na betrayal of public trusts Yan ang betrayal of public trust. hindi pagpayag ng Pangulo na sumailalim sa drug tests. Isa pa lang yon. Bakit ayaw mo? Yung iba, construction worker. Mga matitibay yung mga katawan. Driver ng bus o jeep. Yung iba dyan, o sa company, private, public. Yung iba, kailangan ng drug test. Bakit ikaw na sa pinakamataas na katungkulan, ayaw mo? Hair follicle test po. Sorry. Hair follicle test. Mahirap ba yun? Kung wala, halimbawa, concern ka talaga sa tiwala ng taong bayan. O sige, magpapa-hair follicle test ako. Live via satellite. Patutunayan ko sa inyo na hindi ako nag-addictus benedictus. Ito na, game. Diba? Kaso, ang daming dahilan. Kesyo baka inuuto. Huwag nang bigyan ng pansin. Tangina naman yan. Wow. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng mga naging panawagan ni VP Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Hindi ko na kailangan sabihin.
nakasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako, Obvious naman, di ba? Siya yung pumirma sa GAA. Sino ba yung dapat pumirma sa GAA? Di ba presidente? Kung hindi presidente, sino? So meaning to say, wala talagang ibang i-blame yan, kundi siya. Yan nga ang sabi ko sa mga loyalista, ang bulag ninyo sa katotohanan. Masyado yung idol nyo si BBM. Hindi, ako naman, ito, usapan mga dilawan. Shoutout sa mga kuya ko sa mga taga-kabila. Respect. Sige, respect. Pero ang nakikita ko nito, no, kasi ganito yon. Alam na nila na may mali na talaga. Ito'y base lang sa opinion ko, maaring maliho ako. Alam na nila na may pagkakamali itong presidente. Kaso nga, malaki yung binabayaran. Kaya, kailangan ipagtanggol. Simple, ganun lang yun. Depende na lang kung talagang makitid ang kanilang pag-iisip. Wala silang ibang pinaniniwalaan kundi si BBM lang. Wala. Siguro, hanggang ganun lang ho talaga. Ako, salamat ako sa Diyos kasi hindi ako binigyan ng mga ganyang pag-iisip. Kung ganyan sila, wala tayong magagawa . Ang buhay natin, isa lang. Kapag sinasabi mo yun, parang dadaan lang sa kabilang tenga mo. Pero totoo, isa lang ang buhay natin. Nasa sa'yo yan kung gaano mo gustong makilala bilang tao. Gusto nyo yan .